Pinagmamalaki ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng DMW at OWA, na kapag umuwi ang isang OFW na may karamdaman, ay may malalapitan silang OFW hospital kung saan libre silang makapagpapagamot. At binida din ng DMW na hindi lamang mga aktibong OFW ang pwedeng makapagpagamot dito. Pwede rin ang pamilya ng mga OFW at mga dating OFW na nag-for good na sa Pilipinas. Napakalaking tulong naman talaga sana kapag ganito. Dahil sa Pilipinas, kapag usapang medikal, ay ito ang problema ng maraming tao. Lalo na yung mga walang kakayahan magpagamot. Pinaplano ng Department of Migrant Workers o DMW na magtayo pa ng Overseas Filipino Workers Hospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nais ang ahensya na magkaroon ng units of branches ang naunang itinatag na OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Ipinagmalaki niya na nasa 86,000 na inpatient at outpatient ang nabigyan ng serbisyong medikal ng naturang ospital. Dagdag niya, ito ay nakaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kapayakanan o kapakanan at maayos sa kalusugan ng mga kababayan nating OFW. Paglilinaw naman ni Kakdak, bukas ang OFW Hospital hindi lamang para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad, pero maging sa miyembro ng pamilya nito. Maaari rin anyang makatanggap ng serbisyo kahit ang mga dating OFW. Ngunit maraming mga OFW ang pumunta sa OFW Hospital at naglabas ng hinaing tungkol dito. Dahil totoo nga daw na maraming libre at may 20,000 pesos na sinusulat sa isang card na pwede niyong magamit sa OFW Hospital. Ngunit sinasabi ng doktor doon na wala silang kagamitan sa pag-opera ng cyst, myoma at iba pang klase ng mga bukol. At ang nakapanlulumo pa daw ay sa iba nating kababayang OFW na pumunta doon ng 20,000 na nakalagay sa card ay sa OFW hospital lang pwede magamit at hindi pwedeng magamit sa ibang government hospital. Pero paano nga ito magagamit kung sa OFW hospital mismo ay kulang-kulang or walang kagamitan? Maraming OFW kasi ang umaasa na makapagpapagamot sila dito at makapagpapa-opera kagaya na lang ng cyst, myoma at iba pa na karaniwang sakit ng mga babae. Ngunit napakaraming naglabas ng hinaing sa pagpunta nila sa OFW hospital, lalo na yung mga sumadya pa sa San Fernando, Pampanga galing sa malalayong lugar. Ngunit nadismaya lang sila. Guys, nakakapanlumo dito sa OFW hospital kasi kung may sakit ka, lalo na sa mga babae, may myoma ka or something, may bukol ka man or what, wala, hindi nila operahan, walang equipments, walang mga ganon. So hanggang ultrasound lang sila, ganon. Hello sa mga babae ko, mga OFW. So meron tayong update about sa OFW hospital. So kahapon pala pumunta tayo ng hospital, OFW hospital sa Pampanga. At ang magandang balita, lahat tayong mga active OFW, active OWA member, ay meron tayong 20,000 bawat isa. Pati yung mga dependents natin, basta 17 years old pababa lang sila. So ayun na nga, lahat ng minor na anak natin, meron din silang 20,000. Nakalagay yun sa card. Bibigay yun after verification sa OWA desk. Nakalagay doon OWA balance. 20,000 na yun, magagamit mo lang doon sa OFW hospital. So, kung magamit mo na lahat yung 20,000 na yun at may balance pa, si malasakit na yung magbabayad or mag-shoulder lahat. So, bilang OFW, active OWA member, wala kayo talagang babayaran kahit piso. Lahat shoulder, lahat doon sa OFW hospital, libre ka. Pero, ito lang, syempre nagtanong din tayo, lalo na sa mga kababaihan na marami sa atin pag 40 years old na tayo, minsan may mga nararamdaman na tayo sa tiyan, puso, nakakapanlumo lang sapagkat
hanggang ultrasound, transfer siguro meron din, pero walang operation. Hindi ka maoperahan doon dahil wala silang pantanggal. Siguro, yun yung sabi ni Doc. Siguro walang mga equipments, ganon. So, i-refer ka pa din sa ibang hospital. Yun lang naman ang nakakapanlumo doon. Pero, sa ibang mga sakit-sakit, nandun naman, may mga doktor, pero yung sa operation, sa limbawa, mga bukol, mayroong cancer siguro, ganun, wala sa OFW hospital. Bakit nakakapanlumo? Kasi kung i-refer ka sa ibang hospital, magbabayad tayo. Kung meron tayo sana sa OFW hospital, edi libre na, di ba? So, siguro mananawagan tayo sa gobyerno, sa OWA, na sana matingnan naman yung kakulangan na yon. Kasi, mostly talaga na mga kababaihan na OFW, ito yung problema. Sana ma-check ng ating government, ng OWA, kung ano yung kakulangan doon. Yun ang sabi sa akin kahapon na kung may bukol man or mayoma or hindi nila mauoperahan, wala silang kagamitan para tanggalin yun. Yun ang pagkasabi doon. So yun lang, nananawagan kami mga OFW sa OWA, sana ma-check yung OFW hospital dahil laking tulong to sa ating mga OFW. At kung pupunta pa tayo sa ibang hospital, syempre magbabayad tayo doon. Sobrang laking bagay yung libre tayo sa OFW hospital, 'di ba? Ultrasound nga lang ngayon is, kung sa private ka, 1.5 na. So, kung doon tayo sa OFW hospital, lahat-lahat, kung meron naman, makakalibre tayo. At malaking bagay yun para sa atin. Kung gusto talaga nila makatulong lalo sa mga active member ng OWA na lumalapit sa OFW Hospital, bakit hindi na lang nila hayaan na magamit ang 20,000 pesos na sinusulat na sa card sa ibang government hospital? Dahil nga sa OFW Hospital, hindi naman nila makukuha ang sadya nila dahil sinasabi ng doktor doon na wala silang gamit para dito, na dapat sa isang hospital ay meron ng mga ito. At itong si Kabayan na nag-share ng kanyang karanasan ay isang aktibong OFW at aktibong miyembro ng OWA. Hinihiling niya na makaabot ang issue na ito sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa DMW. At kay Senator Raffy Tulfo na isa sa chairman ng mga OFW. Dahil umaasa ang maraming OFW sa magagandang salita ng ating gobyerno, lalo na ng DMW at OWA, na pwede dito magpagamot ang mga OFW. Ngunit kulang-kulang naman sila sa mga gamit. So, ang tanong tuloy ng ibang mga kababayan natin na props lang ba ang OFW Hospital para sa mga OFW? Na nagbibigay sila ng false hope sa mga kababayan natin. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang video upload ni Kabayan na nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa OFW Hospital para makaabot or hinihiling niya na makaabot sa ating gobyerno para masolusyonan or masagot ang isyong ito. At sa may mga karanasan sa OFW Hospital, paki-comment nyo naman guys para just in case mabasa ng ating gobyerno at para marinig ang mga hinaing ninyo. Bagong bayani na ang sanda